nagdubli-dubli tuloy or napagasto tuloy ng malaki ang kliyente na to. Paano ba naman kasi kumuha ng technician pagkatapos ang sabi ng technician, sira daw yung hard disk at yun daw ang kailangan palitan dahil nakalagay disk error. So sabi ko naman sa mga videos ko, kung hindi ka sigurado sa kung ano yung sira, yung pinakamura muna yung palitan mo kaysa gumasto ka ng napakalaki. Kaya lang, ang sabi ng technician na nakuha niya dahil nakalagay dyan, disk error, pero sa iba nito nakalagay unformatted, disk error. So, dahil yan ang nakalagay sa kanyang CCTV, ang ginawa, pinabili siya ng hard disk. So, bumili siya ng hard disk, ang masaklap, 10 terabyte ang binili. Magkano ang 10 terabyte? Tapos magbabayad pa siya doon sa technician na nakuha niya. So, siguro kulang-kulang ang 10 doon sa binayad niya. Malaking halaga na rin ang 10,000 na yan. Pagkatapos hindi pala yun ang sira. So, dito kasi sa case na to, pag ganyang panay patay-patay ng kuryente, ang unang nasisira, isa sa mga nasisira is yung hard disk. Tapos, power supply. So, since ganito, nagpalit ka na ng hard disk, hindi pa rin gumagana. Tapos, pakinggan mo kasi yung tunog, yung beeping sound, hindi naman masyadong malakas. Ang nangyari dito, nagkaroon ng voltage drop yung kanyang power supply. Ang power supply kasi ng CCTV is 12 volts, 4 amperes. So, kung may pamalit ka naman na 12 volts, kung may pambili ka naman, 12 volts, gawin mong 5 amperes. Since malaki na rin yung capacity ng iyong hard disk, dapat magtaas ka na rin ng yung power supply. So, ang power supply talaga ng CCTV, katagalan, nagkakaroon ng voltage drop. Pati yung power supply ng camera, kaya malagang may stock ka. At kung kinakailangan mo ng power supply na ganyan or pamalit na ng power supply na ganito, andyan sa link, makakabili ka ng ganyan. Wala pa sa 500 ang isa niyan. Yan muna yung una mong palitan kaysa magpalit ka ng hard disk. At least, hindi gaanong masakit. Kagaya sa ganito, gumastos siya ng napakalaki pagkatapos hindi pa rin naayos yung problema. So, kung kailangan nyo ng ganyan, yung power supply para pamalit dito, andyan yung link, pati yung sa UPS para protected ang device nyo. Magkano lang naman ang UPS? Wala man 3,000. Pagkatapos, kaysa sa baga papalit ka ng hard disk. Sa hard disk ngayon, kulang-kulang siguro 10 ang 8 terabyte. Pagkatapos, magbabayad ka pa ng labor. So, para protektahan ang inyong device, gamitan nyo ng UPS hanggat maaari. Bilhan nyo, mag-invest kayo ng UPS. Pagkatapos, ayun nga, yung power supply nito, kung ang inyong CCTV na may industrial ang inyong CCTV, mas maganda meron kang naka-reserve na 12 volts, 5 amperes na power supply. Kasi, paano na lang kung sakaling ganyan, nasira, pagkatapos saka ka pa lang, ngayon ka palang bibili dahil sira. So, paano kung nagkaroon ng krimen, may mga pangyayaring ganyan, wala kang record. So, lalong-lalo na ngayon, Pasko, may mga nakawan ng cake. Ang OIC ng security, minsan, iuuwi yung mga regalo na hindi naman sa kanya. Kaya mahalaga, laging may record yung CCTV nyo. So, andyan yung link, dyan ka makakabili ng power supply na kailangan mo para sa ganito. So, ang case pala na to is pinabibili ko pa ng power supply si client kasi naubusan din ako ng power supply. So, magkano lang naman, in-order niya pa. So, ikaw, kung anong status ng CCTV mo, mayroon kang katanungan, maaari kang magtanong, mag-iwan ka ng comment dyan. Wag lang mathematics, maaari kang magtanong. Thank you, hanggang doon lang. Baka naman, pwede mong pinutin yung subscribe or yung follow dyan. Thank you.